area kung saan dito naghahalo ng cement. Dito, naglagay na rin po tayo ng insulation. Yung insulation na ginamit natin is konti dun sa isang kwarto. Hallway dito. Ito nga po pala isa, nasa ano lang siya, 70 cm. Ginalaw dito sa bahagi na to, solid. Tapos yung pintuan natin, 70 by 210 cm. 100,000 mahigit. Pwede nyo pong unahin muna yung ganitong klaseng set. Yun na pong lumipat, wala na po kayo. Yun nga po pala sa mga bago po nating subscriber. I-click nga po pala yung... Mga Karos, good morning. Magandang araw po sa ating lahat. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, meron tayong ite-turn over na unit. Bali, maliit na project lang po yung ginawa natin dito. Ito nga po pala ang video na to. Kung meron lang po kayong kinuhang up and down na unit, inner or may corner area, pwede nyo gayahin yung ginawa dito. Kung sakaling nagsisave muna kayo ng pera, wala kayong malakihang budget para sa complete renovation. So, ito baka makatulong po sa inyo. Isang 36 square meter up and down Angelic inner unit na townhouse dito sa Lumina Homes. So, ang unang ginawa po namin dito is yung kanyang second floor lamang. Pero syempre, magbibigay po ako ng mga detalye kung ano-ano pa yung mga pinagawa ni client. So, tapusin nyo tong video na to. Siya nga po pala, kung meron kayong more than 100,000 na budget, makakapagpagawa na po kayo ng mga mapapanood nyo ngayon dito sa video. Disclaimer lang, hindi naman po lahat ng paniningil po natin ay kapareha sa iba. So ito nga po palang project namin is labor materials. Meron po siyang ceiling with PVC panel and insulation na yung ginamit namin is fiber cement board. Kompleto na rin po siya sa pailaw, new electrical, tapos meron na rin siyang tiles sa flooring, meron kaming ginawang hallway, additional handrail. At saka yung room partition niya ay gawa po sa fiber cement board and metal studs. Yung tinatawag natin dyan is sa basic partition. Ang ginamit naman natin ng mga pintuan ay gawa po sa mga solid door. So paano mga Karos, tapusin nyo tong video na to. Baka meron kayong matutunan at may makuha kayong idea. Ayan, tara panoorin natin itong video. So enjoy watching and God bless. Let's go! Ayan mga Karos, bali nandito na po tayo. Bali yung tinutukoy ko na unit ay isang Angelic na meron pong 36 square meter na floor area. So ito po yun. Pero ang mga pinagawa lang po muna ni client is yun sa second floor. So ibabahagi ko po muna sa inyo kung ano-ano yung mga napag-usapan po namin dito. Syempre magbibigay din po tayo ng mga detalye at saka diskarte sa mga renovation namin na ginawa dito. Tara! Ilan sa mga kliyente na kumukuha ng ganitong klaseng bahay, ang inuuna talaga yung extension, yung harap at likod, which is yun naman talaga yung better. Pero kung meron kayong ibang purposes, kagaya ng kapag bumisita kayo sa unit nyo, meron po kayong tutuluyan sa taas. So isa yun sa mga suggestion na ibinigay po natin kay client. Kami kapag nag-i-improve kami ng second floor, sinasama na po namin yung sa bubong. So ino-offer na rin po namin sa kanila. So ang mga ginawa nga po pala rito, isa tiling para sa flooring ng second floor. Gumawa rin po kami ng room division. Nag-ceiling din po kami, electrical. At yung makikita nyo pong air condition na yan, yan po ay ginawa pa po namin yung pinaka-grills nya. Tapos yung bubong, repair and maintenance. Bali, naglagay po kami ng sealant sa bawat dugtungan ng bubong. Sa tech screw, nag-apply din kami ng epoxy primer at saka roof guard. Okay, check natin. May mga pagkakataon mga Karos kapag nagpagawa kayo ng second floor. Syempre ang stock file yan dito lang. So nakikita nyo, maluwag to. Maluwag na. Kaya kapag nagpa-renovate uli kayo ng panibago kasi halos tapos na yung nasa taas, ang mga gagawin na lang po doon kasi isa pintura na lang. Tapos kapag nagpa-renovate uli kayo ng front and back extension dito, meron uli kayong stock file. Kumbaga maluwag. Dito po kasi sa subdivision, bawal po maghalo ng simento dyan po sa gawing kalsada. Depende na lang kung bibili ka pa po ng plywood, bibili ka ng coco lumber, para sa mixing board, yun nga lang, additional na gastos, sayang naman. So itong area na to, ito yung nagiging area kung saan dito naghahalo ng simento, walang iba. Okay, bali, check na natin yung mga nagawa natin dito. Yan luwag. Yung ibang mga gamit nandito. Sa ibang mga renovation na ginagawa namin dito, wala po siyang hallway na parang ganyan. So si client owner kasi may plano po siya balang araw. Yan, tapos niretouch na rin po pala namin yung mga handrail pababa.
Yan, ang ginamit po namin dito sa handrail is 2x3 na tubular. Tapos gumamit din po kami ng 12mm kung ano po yung inabutan natin dito. Yan, naka-primer coat siya, tapos nakapintura siya ng top coat ng QDE. Ayan, sa kisame muna. Bali, ang unang ginawa po namin sa kisame, bali electrical. Yan, nag-electrical tayo dyan para po sa mga pailaw natin sa fill light. At saka yung mga additional na mga saksakan. Tapos dito, naglagay na rin po tayo ng insulation. Yung insulation na ginamit natin dyan, yung ginamit natin sa pan-division. Yan, Hardeflex. Tapos ang ginamit naman po natin dito is dark mahogany na PVC panel. Ayan, yan yung sa ceiling. Sa mga pailaw natin, gumamit na po kami dito ng pin light. Pero yung pin light namin is ayan, tricolor po siya. Tapos sa mga edge po niya, sa bawat corner, gumamit naman kami ng 1x3 na kornisa. Yan, pag-usapan muna natin itong pa-hallway na to. Ang disadvantage nito, kumakain siya ng space konti dun sa isang kwarto. Imbis na yung kwarto na yan, sasagad pa yan dito sana. Pero mga kagandahan po nito, kapag ito napundi, hindi ka na mahihirapan. Hindi mo kailangan gumamit ng hagdan. Abot mo siya dito. Pag gusto mong linisin yung bandang kisame na yan, gusto mong punasan, ayan, hindi ka mahihirapan. Lalo-lalo na kapag ito, kung gusto mong pihitin. Ayan, naka-Korean blinds tayo. Korean blinds. Ganda. So yung kulay ng Korean blinds ay binase ko lang po sa kulay po ng ating PVC panel. So semi-blackout po to. Mula kay Sir Ricky Deloso. Ayan. So ito, isang advantage kapag meron kang pa-hallway dito. Ito nga po pala, nasa ano lang siya, 70 cm. Pero kasama na po yun ditong bahagi. Pero itong kinakatayuan ko, nasa 60 cm. Yan, gusto mong punasan yung bintana, gusto mong i-unlock, gusto mong pumasok yung hangin, hindi ka mahihirapan, abot na abot mo po siya. Ayan, ang unang mapapansin nyo sa wall, ito nga po pala ay wala kaming ginalaw dito sa bahagi na to, tsaka dyan. Kasi kapag kami nasilya natin yan, pre-primer natin yan, aabot po siya hanggang dun sa baba. Bali, may pa-previous ako kay client dito, naging pa-previous ko. Pinamasilyahan ko ng buo po itong ating mga pader dito, at tsaka yung pina-primer coat natin ng puti. Ganun din sa mga kornisa, kasi gusto ko kapag bumisita sila rito, naisipan nilang magpahinga, matulog, malinis na. Ito lang ang hindi nadamay kasi meron po siyang hangganan lang dapat kasi aabot na siya sa baba. Anyway, ipagpapatuloy ang renovation dito at saka yung finishing kapag may budget na uli si client. Ito nga po pala yung mga ginamit namin. Bali 70 by 210, bali door jamb, solid. Tapos yung pintuan natin 70 by 210 cm, solid din. Tapos gumamit kami ng lever type doorknob dito. Yan. Lever type doorknob. Tapos dito naman po, ayan, gumamit kami rito ng door stopper. Pero nakakabit na po siya sa pintuan. Yung tiles na ginamit namin dito is matte finish. Bali 60 by 60. 60 by 60 po siya. Wood look. Tapos may design siya na may pagka-brick. Ayan, tapos ito yung aircon na pinakabit nila. Baba natin para maganda. Yeah. May pin light din dito. Yan, puro pin light lang para less maintenance. Ito na yung mga nauuso ngayon. PVC panel. Yan, PVC panel. Easy to install. Low maintenance po. Tapos may design na din siya. Kaganda niya. Hindi mo napipinturahan. Tapos may mga additional na outlet lang po kami na nilagay. Tapos nandito yung switch. Yan, meron din po dito. Kami, pagka gumagawa kami ng kwarto, nakabase po kami sa laki ng kama na ilalagay. So, ganoon lang po siya kasimple. Kabila. Ito, nakalimutan ko lang yung takip. Yung takip nito nasa bodega. Yan, para sa aircon outlet. Yan, nag-abang na rin din po tayo. Yan, single bed, tapos naglagay din kami additional na outlet para may choices.
Sa mga pintuan, ito nga po pala yung natural look lang niya kapag ka binili niyo po. So wala siyang pahid ng primer, walang masilya. Pag nagpa-finishing po sila, yan, madali na lang po. Yan, uulitin ko kung meron po kayong 100,000 mahigit. Ayan, kasi hindi lang naman po basta-basta partition, ceiling, and tiles ang ginawa namin dito. Yan, ginalaw din po namin yung mga electrical. Yan, inayos din po natin yung bubong at nagkabit pa po tayo ng grills para sa aircon. Yan, may tinibag tayo rito. So, may budget kayo na 100,000 mahigit. Pwede nyo pong unahin muna yung ganitong klaseng setup. Para kahit papaano, magpagawa po kayo ng bahay, tapos gustong-gusto nyo na pong lumipat, wala na po kayong ibang choice para lipatan. At least malinis na to habang ginagawa yung baba. O, diba? Pendant light. Yan, naglagay tayo ng pendant light dyan. Ayos. Lakas makaganda ng Korean blinds. Bagay na bagay po talaga sa mga ganitong klaseng setup ng kwarto. Or kung hindi naman, pwede naman po kayo magkortina. Curtain rod. Isa sa mga idea kung bakit din nagpalagay ng hallway rito si client kasi baka daw balang araw kapag ka nagpagawa na po sila dyan sa likod tapos pwede na pong i-second floor or pwedeng gawing terrace, maglalagay po sila ng pintuan dyan. Yan, kahit maliit na pintuan lang po, may access lang po dun sa likod. So ito mga Kraus, sana nagustuhan niyo po yung ating video. Huwag niyo nga po palang kalimutang i-share. Yan. Yan, para magkaroon din po kayo ng idea at saka yung iba pong viewers natin. So kung meron kayong ganung amount, halaga, pwede nyo ipauna muna tong sa second floor. Hanggang dito na lang po muna yung ating video at kung nagustuhan nyo po, please huwag nyo pong kalimutan mag-iwan ng like, pakishare na nga rin po pala ng ating video. Doon nga po pala sa mga bago po nating subscriber, pakiclick nga po pala yung notification bell button at saka mag-subscribe na nga rin po pala kayo. Bali, binabati ko nga po pala tayong lahat ng 140,000k subscriber. Sana madagdagan pa po tayo. So ayan, sana nabigyan ko po kayo ng idea, diskarte at saka syempre price range dun sa ginawa nating unit. So kita-kita na lang po ulit for the next video. God bless. Ito, paalam po muna.